itanong, kasi may mga nagtatanong sa akin kung babaliktad ba yung dati niyang executive staff, di ba? To defend the filing of the supplemental complaint by next week. So ano po yung ikakaso niyo rin kay Harry Roque? Qualified trafficking in persons din po in relation to the Lucky South 99 operations. Dalawa ho. Maliwanag ho ito. Sino itong dalawang tao na ito na nababanggit ho na bumaliktad para ituro itong si Roque na utak at sangkot dito sa Pugo? They will be in public record naman, Christian, by Tuesday. So, Mr. Roque and his team will be given copies of the complaint and the public would know who these people are. Pero lumabas na ba yung mga pangalan na yan sa mga pagdinig? Yes. Lumabas na po. Lumabas na Ako curious lang ako, kasama ba rito yung dating Mr. Supranational? Ako lang itanong, kasi may mga nagtatanong sa akin kung babaliktad ba yung dati niyang executive staff, di ba? Babaliktad nga ba ito? Si De La Serna. Ito nga bang magpapakulong at magtuturo dito kay Roque? At dalawa itong testigo na ito. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, nako, matindi ho ito. Latest update tungkol dito kay Attorney Harry Roque. Walang piyansa ang kaso. At ikukulong sa tunay na kulungan na Rias na bakal sapagkat kakasuhan itong si Attorney Harry Roque na itinuturo na utak sangkot sa illegal na sindikato na Pugo. Dalawang testigo ang bumaliktad upang ituro si Attorney Harry Roque na utak ng Pugo, sangkot sa Pugo, kasangkot ni Alice Go. At siyempre, sino itong dalawang testigo na ito? Mga mahal kong taga-subaybay. Sino itong dalawang testigo na magdidiin kay Attorney Harry Roque? Kaya't ito ay makakasuhan at kakasuhan. Ibibigay ko po sa inyo, wag po kayong maalis ang complete details dito ho. Sa pagturo at pagbaliktad ng dalawang testigo at nang nagbigay daan ho para makasuhan itong si Attorney Harry Roque. Nako, hanggang ngayon po ay matinding pagtugis pa rin ng PNP dito kay Attorney Harry Roque na ika nga po diyan sa kanyang pinagtataguan. Ito po, at ibabahagi ko po sa inyo kung kapag may pagkakataon po kayo ay patupusin, panuorin ang video na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Ito po, nako. So, we defer to their decision to defend the filing of the supplemental complaint by next week. So ano po yung ikakaso niyo rin kay Harry Roque? Qualified trafficking in persons din po in relation to the Lucky South 99 operations. When you say qualified traffic, So mga kaibigan, next week po, kino-confirm ko po sa inyo, according po dito sa PAOK, ay kakasuhan ng human trafficking. Ito si Attorney Harry Roque. Ito po yung kaso na walang piyansa, katulad ng kaso ni Kibuloy, katulad ng kaso ni Alice Go, at katulad pa ng si Senior Aguila, kung magugunitan nyo. Yung mga ganyan ho, kaya po sila ay habang nililitis, ang kaso ay wala pong kakulang piyansa. Ito pong naririnig nyo na actual interview ay karugtong po ng ating tinalakay noong nakaraang araw tungkol dito sa kaso ni Attorney Harry Roque. Ang bigyan po natin ng highlight dito ay sino itong dalawang bumaliktad na testigo na naririnig nyo ang pangalan diyan po sa hearing ng Quad Committee at diyan po sa Senado. Ito ba itong si De La Serna? At sino ba ito? Bibigyan po natin ng linaw dahil nababanggit po dito ang pangalang De La Serna. Ito nga ba bumaliktad upang magturo kay Attorney Harry Roque? Bibigyan po natin ng linaw, mga mahal kong taga-subaybay. Ito. persons. Ano po ba exactly ang involvement allegedly ni Harry Roque dito?
On that note, I won't answer that question because, he would be able to, how would I say, preempt whatever cards we have on our deck, so to speak. But rest assured, it's going to be a it's going to be based on strong evidence naman po. We're not going to charge him for lawyering, Christian. We have 2 affidavits at the very least that would prove his participation in relation to the scamming POGO operations of Lucky South 99. Oh, maliwanag po. Yan pong pinapaliwanag ni Hipi ng Paok na si Sir Casio, ay base sa matitibay na ebidensya. Shoutout, maraming salamat Sir Christian, ipahintulot ang paggamit ng inyong video clips. Ito po ay actual interview, mapagkakatiwalaan nating kaibigan na itong Vatican journalist, vlogger na si Sir Christian Isguera. Pwede po nyo bisitahin ang kanyang YouTube channel. Hindi po yan nagpapakalat ng anumang fake news. Ito pa. And the offshore gaming operations of Lucky South 99. And we have 2 affidavits, 2 testimonies on that note. 2 Affidavit, 2 tao ang nag-file ng affidavit, kusa. 2 ho, maliwanag ho ito. Sino itong 2 tao na ito na nababanggit ho na bumaliktad para ituro itong si Roque na utak at sangkot dito sa Pugo? Ito, wag po niyong kaligtaan na panoorin. key witnesses po ba ito? At gano'ng kabigat yung kanilang testimonies? Yes, sir. When we got their testimonies, when they said na they're willing to execute those affidavits, and we became confident na we already have the goods on the side on Attorney Roque. Okay. Itong 2 affidavits, basically 2 witnesses po, ano? Yes, sir. 2 witnesses. How is their security? I think okay naman po. Okay naman po. So, properly secured nyo yung 2. Malinaw po. 2 tao ang nag-execute ng affidavit na tinuturo itong si Roque na utak sangkot dito ho sa Pugo. Ito pa, nako, mas matindi ang matutuklasan po natin ito dito. Sino itong 2 tao na ito? Nag-execute ng separate affidavits against Harry Roque. Yes, sir. They're, how would I say it? They are properly secured, and they're not your run-of-the-mill average Joe. So, they can take care of themselves. Okay. Pero how credible are they? Very credible. What do you mean? Can you elaborate ng konti without identifying them? How would I say it? They're high-profile individuals, Christian. They're not your average Tom, Dick, and Harry, no? Tom and Dick lang pala kasi 2 persons only. So they're high-profile individuals who have actual knowledge of the transactions entered into by Mr. Roque in relation to the raided scam farm of Lucky. Sino ito? Sino itong 2 bumaliktad na ito na magtuturo kay Roque? Ito, idiretso po natin. Talagang kapanapanabik eh. Okay. Kailan kayo nagkaroon ng breakthrough in this case that you were preparing for against Harry Roque? Matagal. Siguro, kailan? More or less. Kasi nung nag-uusap tayo dito, sabi nyo, di ba, initially, you were giving him the benefit of the doubt. Nako, hindi na nyo patutulugin dito si Roque. At pag napanood niya ito at nalaman, nakakasuhan siya ng nawalang piyansa. Ay baka ho ito ay mapaihida yan sa salwal. Ito pa. Unless lumabas yung isang strong evidence, di ba? So, kailan kayo nagkaroon ng breakthrough dito? Una namin po itong sinusundan kasi natin yung Quadcom, no? Kaya kami nagpapasalamat sa Quadcom hearings, Christian, to be honest, no? We're very thankful to the members of Congress who have done their diligent homework in relation to this issue. Because of the leads that they have provided during the Quadcom, marami kaming nasundan. We have to do a lot of follow-up, no? So sa kaka-follow up namin, may mga natisod kami, nagpapasalamat kami talaga sa kanila sa Quadcom. Malaking tulong ho ang Quadcom. Yung mga hindi nabibigyan ng hustisya ay mabibigyan
ng hustisya na nagbigay itong pag-iimbestiga ng Quadcom on aid of legislation. Ito ang tinutumbok natin mga kaibigan. Sino itong bumaliktad na dalawang testigo na nababanggit ang pangalang De La Serna? Wag po natin palampasing pakinggan, panoorin at unawain. So kailan yun? We had our Eureka moment siguro mga 5 weeks ago, Christian. Thereabouts, no? 5 weeks ago yung Eureka moment namin. Then, pinag-usapan po yan ng aming team. Kasi alam mo naman na we are an interagency body. So nung nakita ito ng ating mga prosecutorial yung team, so sabi nila, I think we have, sabi nila sa amin, sa PAOK at saka sa IDG, I think we have the goods on Attorney Roque. So, yun, dinahandaan na lang po na ma-develop po ito. Kasi, narinig naman ang lahat na nakikinig, ha? Hindi kami basta-basta nag-5 Christian, di ba? Kasi sabi ko ano una, wala kaming ebidensya eh. Pero sa kakapakinig namin sa Quadcom, doon nadahan-dahan na sundan namin yung mga leads. Nako, napakatibay ng ebidensya. 2 tao magtuturo. 2 testigo kay Roque. Nako, Roque. Wala ka ng labasan sa kulungan. Walang piyansa ito. Ito pa. And we thank the Quadcom for this. Oo, yung para ipaliwanag po natin yung konteksto ng mga congressional hearings sa mga nanonood. Yung congressional hearings themselves, hindi po sila prosecutorial. Okay? Ano yun? In aid of legislation. So, hindi naman nila i-determine kung guilty o innocent ang isang tao. Wala namang nasasakdal sa mga congressional hearings. Pero yung mga lumalabas sa ebidensya o testimonya. Sandali, may commercial Ayan po mga kaibigan. Pasensya na po at pinag-commercial ko muna. Maliwanag po ang sinasaad diyan sa interview ni Sir Christian dito po kay Sir Casio. Ito, ganun po natin. Wow, yun po yung nangyari dyan. Hindi po ba? Yes. Tama po yun. Okay. Itong two key witnesses, are you at liberty to name them or hindi ba? Understandably. Okay. Not yet. Okay, pero... They will be in public record naman, Christian, by Tuesday. So, Mr. Roque and his team will be given copies of the complaint. And the public would know who these people are. Pero lumabas na ba yung mga pangalan na yan sa mga pagdinig? Yes. Lumabas na po. Ako curious lang ako, kasama ba rito yung dating Mr. Supranational? Ito naman si Christian, napaka-mariton mo rin. Huwag na natin pag-usapan yun. Kailangan ko lang itanong, kasi may mga nagtatanong sa akin kung babaliktad ba yung dati niya executives staff, di ba? Kasi that's a logical thing to ask for people. Babaliktad nga ba ito? Si De La Serna. Ito nga bang magpapakulong at magtuturo dito kay Roque? At dalawa itong testigo na ito na nababanggit nga ito si De La Serna. Ito po, bibigyan po natin ng linaw, mga mahal kong taga-subaybay. Mas mabuti ay pakinggan natin itong interview at paliwanag ng PAOK ko. Kung ino-obserbahan nyo. So yung malapit sa'yo, na tinanong din sa Quadcom at saka sa Senado, baka bumaliktad. Kaya I had to ask. Abangan natin sa susunod na kabanata by Tuesday kung sino yung bumaliktad. Okay. Pero meron po ba kayo idea kung nasa... Ayan mga kaibigan, pasensya na po kahit ako ay nabitin. Abangan po natin sa Tuesday. Mahalagang araw po yan na ating ika nga po iabangan dahil sa Tuesday ay magpapailo ng kaso dito po kay Roque na human qualified trafficking. Yan po ay walang piyansa at habang nililitis ang kaso, katulad ng kaso ni Kibuloy, katulad ng kaso nitong si Alice Go. So yan po ang latest update at abangan din po natin sa Martes dahil papangalanan at ipapublic na itong 2 testigo na nasasangkot na ika nga po ay magtuturo dito po kay Attorney Harry Roque. Ito nga ba ay si De La Serna at sino pa yung isa? According po sa PAOK ay malalaman ang pangalan nitong testigo na ito sa araw ng Martes dahil yan po ang araw ng pagpapail ng kaso ng walang piyansa na human qualified trafficking dito po kay Roque. Mga mahal kong taga-subaybay na hanggang ngayon po ay patuloy ang pagtugis dito po kay Attorney Harry Roque at pinagtutunan po ng pansin na dayan po sa part ng Mindanao. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye, palapakan.